Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Carl Velasco. Mananatili si Belgian driver Max Verstappen sa kanyang koponan na Red Bull Racing hanggang sa susunod na Formula 1 season. Yan ang kinumpirma ng 4-time world champion sa isang paunlak bago ang naganap na Hungarian Grand Prix nitong linggo, kung saan sinabi niyang patuloy ang kanilang paghahanda para sa mga susunod na laban at season. Kaya't sigurado na ang pananatili niya sa nasabing koponan kahit na patuloy ang pagkalat ng iba't ibang balita ukol sa kanya. Matatanda ang kumalat ang bali-balitang planong paglipat ng veteranong driver sa karibal ng RBR na Mercedes-Benz AMG, kung saan nililigawan umano ng AMG si Verstappen kahit na patuloy ang kontrata nito sa Red Bull hanggang sa 2028 season. Sa ngayon, patuloy ang mid-season resurgence ng RBR matapos ang pag-alis ni longtime team principal Christian Horner, kung saan nagserbisyo ito sa racing team ng halos 2 dekada. Kasalukuyang nakaupo sa position 3 ng Drivers' Championship si Verstappen, habang pang-apat naman ng Red Bull sa constructor standings, kasunod ng McLaren, Mercedes at Ferrari. Sa balitang American football, nais ni superstar defensive end Micah Parsons na umalis sa kasalukuyang koponan na Dallas Cowboys matapos na itong i-anunsyo sa isang social media post noong nakaraang Sabado. Ayon sa 26-year-old, ang hindi pagkakasundo sa hiniling niyang contract extension ang naging mitya ng mapait nilang relasyon ng Cowboys front office, kung saan sinabing hindi umano matutugunan ng kahilingan ng 4-time Pro Bowler na panibagong kontrata at planong manatili ng Cowboys sa kasalukuyang kasunduan na $24 million sa kanyang 5th-year rookie deal. Nais umanong pagtuunan ng pansin ng koponan ang kanilang star quarterback na si Dak Prescott na siyang highest paid QB ng liga, at wide receiver CeeDee Lamb na siya namang second highest paid receiver sa NFL. Isa rin sa nag-udyok sa star pass rusher ang pagkalat ng balitang ilang defensive stars ng liga ang nakatanggap ng kani-kanilang panibagong kontrata, kung saan nakuha ni TJ Watt ang isang 3-year, $123 million contract at hiranging highest paid defensive player ngayong taon. Sa ngayon, wala pang komento ang pamunuan ng Dallas Cowboys ukol sa kahilingan ng dating defensive player of the year. Samantala, ilang koponan naman ang nagiging matunog bilang landing spot ng edge rusher tulad ng Buffalo Bills, New England Patriots, Detroit Lions at Los Angeles Chargers. At sa balitang swimming, gumawa ng ingay ang Chinese swimmer na si Yu Di matapos makapagtala ng kasaysayan sa ginanap na World Aquatics Championship sa Singapore. Yan ay matapos makuha ng 12-year-old ng bronze sa 4x200 meter freestyle relay at hiranging youngest medalist sa naturang world competition. Nanguna sa naturang kategory ang Australian team sa oras na 7 minutes and 39.35 seconds. Sinundan naman ito ng Amerika na nagtala ng oras na 7 minutes and 40.1 seconds, habang pumangatlo ang Chinese national team sa oras na 7 minutes and 42 seconds. Bigo namang makuha ni Yu ang kanyang individual medal matapos magtapos sa 4th place sa 200 meter butterfly, kung saan nahuli ang 12-year-old ng halos 0.3 seconds kasunod ng Australian na si Elizabeth Deckers. Sa ngayon, naging usap-usapan ang eligibility ng Chinese swimmer, kung saan mayroong 14-year-old minimum age requirement ang naturang kompetisyon. Ngunit dahil sa bilis na ipinamalas ni Yu sa nakaraang Chinese nationals kung saan nakuha niya ang ginto, napagdesisyonan ng World Championships governing body na payagang makapag-qualify ang batang Yu dahil nalampasan niya ang tough time standard ng naturang patimpala. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.